Mabilis namang lumapit ang isang waiter at inabot kay Ricky ang bills. Ano to? Ako ang magbabayad? Tinapunan niya ng tingin si Ricky, na ngayon ay salubong ang mga kilay. Mukhang walang kaalam-alam si Ricky sa mga nangyayari. Pansin ni Bianca ang sunod-sunod na malulutong na tawa ni Dayan dahil dito. How was it? Do you like it? Tanong nito ng anyong pagbubuksan siya ng pinto nang pansamantalang huminto sila sa malapit sa kotse nito. Ha? Naguguluhang tanong niya rito. Importante pa ba para rito ang opinyon niya? Para saan naman? Malaya naman kasi itong makipagkaibigan sa kahit na sino, kahit mag-asawa na sila. I wanna know if they passed your taste. Napaangat ang mukha niya at sinalubong ang tingin nito. Para kasing lumundag ang puso niya sa klase ng pagtatanong nito. Napatampal siya sa puso niya nang biglang makaramdam ng paninikip doon. Aatakihin pa yata siya sa kakatitig kay Daniel. Are you okay? May pag-aalalang tanong nito nang hindi siya kumibo. Wala. Saka tinalikuran na lang niya ito kaagad at mabilis na kinabig ang pinto ng kotse para makaalpas kay Daniel. Ayaw niya talaga na hinaharap ang mga tingin nito. Baka mawala na naman siya at makalimutan ng kagustuhan niyang makaalis na sa poder nito. Ilang sandali ay narating nila ang susunod na destinasyon na balak nitong puntahan. Inakala niya uuwi na sila. Hindi na niya kayang tagalan ang panakanakang tingin ni Daniel sa kanya. Siguro kung yelo lang siya, kanina pa siya natunaw. Paano kaya siya makakaalis sa sitwasyong ito? Sandali siyang napatingin sa labas pagkatapos na makapag-park sila. Hindi naman siya inosente kung nasaang lugar sila ngayon. Hindi makapaniwalang binalingan niya ng tingin si Daniel. Like seriously, nasa mall sila. Ano naman ang gagawin nila dito? Mamamalengke? Napansin naman ni Bianca ang malalim na paghugot ni Daniel ng hininga. Saka mabilis na bumaba ng kotse nito at tumikot sa gawin niya para pagbuksan siya ng pinto. Napakurap siya sa inasta ni Daniel. Nakakunot ang noong sinalubong niya ito ng tingin. Ano naman ang gagawin natin dito? Pag-arte niya. Tumikhim ito at umiwas ng tingin sa kanya. Hindi niya mawari kung para saan ang panlalalim ng pisngi nito. Nakangiti kasi ito pero hindi nito iyon ipinapakita sa kanya. Marahil may ibang bagay na naalala ang lalaki. Napakamot na lang siya sa noo niya. Nakalugay ang kanyang buhok at nakasuot naman siya ng pinaglumaang bestida niya. Sabi nga ni Lindy sa kanya bago sila nakaalis kanina, ay bagay na bagay daw sa kanyang bestida, mukhang bago pa rin. Bumagay sa ganda ng katawan at sopistikada niyang kilos. Lalo na at na-emphasize di umano ang kaliitan ng kanyang bewang. Pero inignora na lang niya ang mga sinabi ni Lindy. Let's go! Kayag nito sa kanya takmang lalapitan siya nito nang mabilis siyang lumayo. Kaya ko namang maglakad mag-isa. Saway niya sa lalaki. Ayaw niya kasi talaga lalo na at kanina pa sila pinagtitinginan. Ayaw niya na extra sweet si Daniel sa kanya. Ayaw niyang magsimulang masanay ang sarili niya sa magagandang ipinapakita nito. Dahil alam niya sa sariling imposibleng lalamang pa doon ang tingin nito sa kanya. Dahil sigurado siya na hindi siya nito kayang mahalin. Kaya there's no need to treat her like extra special. Nakakapag-isip na rin naman siya. Mukhang may paraan na siya para layuan na siya ni Daniel. Napakagatlabi siya nang makabalik sa realidad. Daniel is asking kung ano ang nagugustuhan niyang panoorin. Pero wala siyang naririnig sa mga tanong na ito. Sunod-sunod lang ang ginawa niyang pagtango rito. Hanggang sa nakasunod na siya dito matapos itong makabili ng tiket para sa kanilang dalawa. Naramdaman niya ang malamig na pakiramdam na yumakap sa kanya, papasok sa loob ng sinehan. Ramdam niya ang lamig sa balat niya. Naalala niya, spaghetti strap lang ang suot niya, kaya medyo nakaramdam siya ng panggiginaw. Nang makahanap sila ng pwesto, naramdaman niya na may inabot si Daniel sa kanya, isang basket ng popcorn. Tinapunan niya ito ng tingin matapos siya nitong abutan noon. Napansin niyang masyado itong engross sa pinapanood nito. Saka lang niya napansing nagsisimula na pala. Out of curiosity ay napatingin siya sa harap. At ganun na lang ang gulat niya nang makitang nagkisang bidang lalaki at babae. Napatakip siya sa mukha niya. Doon lang niya napagmasdan ng maigi ang movie na pinapanood nila ay kakaiba. At mula sa kinaroroonan nila, ang lalayo na ng ibang magkakapareha na nanonood. At mukhang gaya sa movie na pinapanood nila ay naghalikan din ng mga ito. Napalunok siya nang wala sa oras. Namalayan na lang niya ang matalim na titig ni Daniel sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Dahil mukhang nararamdaman din ito ang nararamdaman niya.
Sa lakas ng audio ng pinapanood nila, sino ang hindi madadala? Napakurap siya. Hindi siya nakagalaw nang maramdaman ng palad ni Daniel na dumapo sa balat niya. Ang init ng mga palad nito. Kahit full blast ang aircon sa loob ng sinihan, damang-dama niya ang pag-iinit ng pakiramdam niya. Naramdaman niya ang pagsandal ni Daniel sa kinauupuan nito. Natatakot siyang lingunin ito. Panay sa malaking screen lang ang paningin niya. Ngunit napalingon siya sa lalaki na hindi niya napaghandaan ang biglang pag-abot nito sa labi niya. Una ay naging banayad ang halik nito sa labi niya. Ngunit habang tumatagal ay naging mapaghanap na ito. Kung kaya ay hindi niya napigilan ng sarili na tugunin iyon. Ilang sandali ang lumipas at bigla siyang nilubayan nito. Napasinghap siya nang tignan siya ni Daniel. "You're so sweet, baby." Damang-dama niya ang pag-iinit sa mga pisngi niya. Tila ay may bultahe ng kuryente ang tumama sa kanya. Pagkatapos ng palabas ay magkahawak kamay silang lumabas ng sinihan at dumiretso sa kumpanya ng binata. Pagkapasok pa lang nila sa hallway, papasok ng opisina ni Daniel, ay biglang lumapit ang isang babae at nainis siya sa nakikita niya nang biglang humawak ito sa braso ng lalaki. Napabitaw naman si Daniel sa kanya. "Daniel, my dear!" At pinupog ng mag-asawang halik nito si Daniel sa pisngi. Mabuti na lang at mabilis nitong nailayo ang sarili dahil kung hindi ay nahalikan na nito si Daniel sa labi. Ewan ba niya pero parang kinabahan siya dun. Pero iniling-iling na lang niya ang ulo. Noong una ay naisipan niyang aliwin ang sarili sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga magazines na nakapatong sa circular table. Kasalukuyan siyang nakaupo sa magarang sofa sa opisina nito. Wala siyang balak istresin ang sarili sa pagiging babaero ni Daniel. Wala pang ang kasal ay ng babae na agad ito. Halos ilugmok niya ang sarili sa pagkakaupo dahil sa kalambutan ng sofa. Agad niyang napansin ang buong silid ay themed milky white mula sa kulay sa taas ng kisame papunta sa glossy white painted walls. Pati na rin ang mga magkapares at malalambot na sofa na kinahahantungan niya ngayon. Nakakahiyang upuan. Napaka-elegante kasi ng buong paligid. Pakiramdam niya, hindi siya nababagay sa loob ng silid. Una niyang napansin ang isang magazine na may pamilyar na mukha. Si Grandma at si Daniel ang nasa cover ng magazine. Excited na inabot niya ang magazine at nanlalaki ang mga mata na tinignan niya ang maglola. Nakaupo sa mamahaling upuan si Grandma na animoy isang reyna ng Inglaterra. Napaka-queensy ng dating na may maliit na korona sa ulo nito. Akala niya noong una ay palamuti lang nito sa buhok. Pero nakumpirma niya iyon nang matitigan niya ng maayos. Hanggang sa dumako ang paningin niya sa lalaking may makisig at napaka-formal na aura. Si Daniel na nakatayo lamang sa tabi ni Grandma. Naka-coat and tie suit jacket ito na kulay gray. Napaka-elegante ng disenyo ng damit nito, pati na ang malapang prinsipe na sash nito sa bandang dibdib. Magkapareho sila ni Grandma, na animoy reyna at prinsipe ng isang kaharian. Saan naman kayang kaharian ang pwede nilang pagharian? Napangiti siya sa mga naiisip niya at binalikan ng malabughaw na ora ng dalawa. Napakurap siya at tahimik na nagmasid. Kung tutuusin, parehong formal at hindi mo mababasa kung anong klaseng emosyon ang pinahihiwatig ng mga mukha nila. "Vina, please leave." Napakunat si Bianca at mabilis na napaangat ang tingin sa dalawa. Nasa harap na ito ng desk nito at kasalukuyang nasa harapan pala ni Daniel nakaupo si Vina. Napaikot na lang siya ng sariling mata sa ginagawa ng dalawa. "It's Angie, Daniel! Gosh, how could you name me Vina?" Inis na lita niya ng babae. "May kasama ako. Nakikita mo naman siguro." Nagigilting tura ni Daniel sa kaharap. Ramdam niya ang pagtitig nito sa side niya. But she stayed unbothered. She just rolled her eyes again. She didn't glance a bit. Never. Pero, oo nga pala. Andito nga pala siya sa office ni Daniel. Mabuti na lang at pinaalala nito sa kanya at wala sa sariling ibinalik ang magazine sa lamisita. Nakakatawang isipin na nagmukhang audience pa siya sa dalawang iyon. She decided to rose up from her seat. Nawala na siya ng ganang magbasa ng magazine. Parang nainis tuloy siya bigla. Ewan ba niya, parang ang gusto na lang niyang gawin ngayon ay harapin ng babae at hilain ito palabas ng silid ni Daniel. "Oh, is she the new flavor of the month, sweetheart?" Saka humawak ito sa bandang braso ni Daniel at dahan-dahang hinaplos iyon. Dahan-dahan din itong humarap kay Daniel at sa pilitang inilalapit nito ang katawan sa binata.
Napasamid si Bianca sa ginawa ng babae. Tinaasan niya ng kilay ang babae nang eksaktong makalapit sa dalawa. "Please leave, Angie. I have some stuff to do." Paunang salita ni Daniel. "Daniel, this is not what you promised." At saka padabog na umalis sa harapan ng dalawa. Tatawa na sana si Bianca nang bigla siyang hilain ni Daniel papunta sa harapan nito. Sa isang iglap, nawala ng kulay ang buong mukha niya. Napalunok na lang siya ng tuluyan nang magunitang nasa harapan nga siya ni Daniel. Aalis na sana siya sa pagkakasalampak niya rito, pero siniguro nitong hindi siya makakatakas ng ganun kadali. Tatayo na sana siya nang biglang magsalita ulit si Daniel. "No, we can't do it right now. Aside from that, my fiancé is here. I need to attend to her." At nasuyo nitong sinuklay ang buhok niya at dinala sa ilong nito upang amuyin. Nainis si Bianca sa mga huling kataga na sinabi ni Daniel. Napakuyom na lamang siya sa inis. "Oh, is she?" Sabay napatakip sa bibig nito. "Yes, that's why, leave." Natahimik naman ang babae at padabog na umalis sa harapan nila. Nang mawala ito sa paningin nila pareho, oras na para maghimagsik kay Daniel. "Bitaw na, wala na yung babae mo." Sita niya sa lalaki. Gets naman niya yun nagamit patuloy siya. Pansin niya ang pagtigas ng ekspresyon ng pagmumukha ni Daniel na hindi naman matukoy ni Bianca sa anong dahilan. Ramdam niyang hindi man lang ito kumilos o gumawa ng hakbang para pakawalan siya. Nanginginig na siya sa galit ng maramdaman ng yabag ng isang tao. "Pare, I saw Angie out." Hindi man ito na ituloy ang sasabihin nang dumapo ang paningin nito sa kanilang dalawa. "Oh, what is the meaning of this?" Si Ricky na mukhang agad na pahinto ito sa paghakbang at napalunok habang nakatingin sa kanila ng binata. Ramdam niyang pamumula ng buong pagmumukha niya dahil sa hiya. Aalis na sana siya sa pagkakaupo sa harapan ni Daniel nang pigilan siya nito na kinaalarma niya. Parang gusto na lang niyang mawala at magtago sa ilalim ng lupa. "Pwede ka namang kumatok." Kalmadong sambit ni Daniel na ikinatingin ni Bianca dito. Hindi niya maunawaan ang pagiging kalmado nito sa kabila ng pwesto nila ngayon. Wala ba itong kahihiyan? "Oh, I'm really sorry, boss. Nakalimutan kong kumatok. May kailangan lang akong iabot. And please get this done." Saka inabot nito ang paper sa table ni Daniel. Pagkakataon na ni Bianca para makaalpas mula sa matipunong braso nito. These things can wait." Tinapunan lang niya ito sandali ng tingin at itinabi. "What?" Saka napakamot na lang ng ulo si Ricky. "Wait naman, Mr. President. Baka nakalimutan mong board meeting today. And they're about to choose the next chairman of the board. Once Grandma goes down, baka nakalimutan mo ang..." "I know what I'm doing, Ricky. Just leave and do your responsibilities. May pag-uusapan lang kami ng asawa ko." Agad namang natahimik si Ricky. Napapailing na lang ito habang papalayo sa kanila. "Bakit ba ang bastos mo?" Naiiritang pukaw niya sa katahimikan. "We should be doing that now, babe, if you're just being polite." Napamulahat na lamang siya sa kahibangan nito. "Daniel..." Naputo lang sasabihin niya pa sana nang kintalan nito ng halik ang labi niya. Tinry niyang pakalmahin ang sarili. Sanay na siya sa pabigla-biglang mga nakaw na halik ni Daniel. Kaya naman niyang tiisin yun Huwag lang humantong doon sa bagay na kinatatakutan niya. Hindi pa siya nahihibang para maparusahan. Siya ang unang tumapos sa halik nila at mabilis na umalis sa tapat ng lalaki. Hanggat may pag-asa pa siyang makalaya ay gagawin niya ang imposible. "Let's go home. I'll send you home." Sabi nito sabay tayo. "Di ba may meeting ka pa? Pwede namang mag-utos ka na lang." "No buts." Giit nito at nagpatiuna ng maglakad. Nakakahiya dahil pinagtitinginan sila mula sa labas. Lalong-lalo na ang mabibilis na mga hakbang ni Daniel na hirap siyang pantayan ito. Kaya lakad-takbo ang ginagawa niya. Hanggang sa hindi niya napansin ng matabang babae na papunta sa direksyon niya. Huminto kasi ito bigla nang mamataan si Daniel. Bilang pagbibigay galang na rin ito na kinagulat niya noong una. Nire-respeto pala si Daniel ng mga empleyado niya rito. Ay malamang, president nga diba? Pukaw niya sa sarili na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Pero huli na nung ma-realize niyang mababangga nga niya ang babaeng nasa harapan niya ngayon. Laglag ang mga samot-saring papeles na bitbit nito. Para namang natuklaw ng ahas si Bianca dahil sa pagkakamali niya. Dali-dali niyang tinulungan ng babae
at isa-isang pinagpupulot ang mga papel. Napansin niya ang company ID ng babae at Sandy pala ang pangalan nito. Ma'am Sandy, ito na po. May pagyukupang inabot niya ang mga papel. Naku, wala po yun. Saka mabilis na itong naglakad palayo. Mukhang nagmamadali pa ata ito. Kainis. Nakakahiya. Siya pa ata ang dahilan kung bakit malilate yung babae. Hanggang sa maalala niya kung nasaan siya ngayon. Agad huminto ang paligid ni Bianca nang hindi niya mamataan si Daniel. Napahilamos na lang siya sa buong pagmumukha niya. Agad siyang sinalakay ng kaba at takot sa puso hanggang sa mamataan niya si Daniel sa papasarang elevator. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang hindi ito nag-iisa doon. May kasama ito. Aba, namimihasa talaga. May babae na namang nakakapit sa braso nito. Ano ba? Kahit bago sa kanya ang buong paligid, buong pagmamadaling bumaba siya sa ground floor gamit ang napakahabang hagdan at doon inabangan si Daniel. Hingal at pagod ang inabot niya. Iiwan siya nito nang dahil lang sa babae? Napakahinang nilalang naman pala nito. She crossed her arms at inabangan ng dahang-dahang pagbukas ng elevator. Pero ganun na lang ang gulat niya nang may biglang humila sa kanya papasok ng isang elevator na kung saan naman ikinagulat niya ng husto nang mamataan si Daniel. Ngayon ay napapagitnaan na siya ng dalawa. Gitla ang naramdaman ni Bianca nang mamataan ng pamilyar na pares ng mga mata. Hindi siya maaaring magkamali. Ito si... Carol, mauna ka nang bumaba. Kailangan ko pang ihatid ang fiancé ko. Agad tumiim ang mga titig nito sa kanilang dalawa. Alam niyang masamang-masama ang loob ni Carol dahil sa inasal ni Daniel. Bakit mo ginawa yun? Pwede naman nating isabay si Carol. Akmang tatawagin na sana niya si Carol nang biglang hagipin ni Daniel ang mga kamay niya at sakto namang sumara ang elevator. Mabilis din itong siniil ng isang mapusok na halik si Bianca. Hindi inaasahan ni Bianca ang ginawa ni Daniel. Kasalukuyan silang nasa loob ng elevator at maaaring may makakita sa kanila. Pero hindi ganoon katindi ang kagustuhan niyang tanggihan ang binabalak na gawin ni Daniel. Sa katunayan, kanina pa talaga siya sa sinihan na dadala. Mahal na nga niya ata talaga si Daniel. Ngayon ay napatunayan niyang kahit na anong mangyari, kaya niyang iparaya ang sarili sa taong mahal niya. Hindi na siya magkukunwari pa. Mahal na niya si Daniel, ang kanyang magiging asawa. Maging simula na kaya ito para magkasundo ang dalawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates.